Thank you, Pastor Dante. Praise God. Good evening po sa ating lahat at sa nandito po sa ating sanctuary at sa mga nanonood po, sumusubaybay sa ating pong midweek fellowship. May Bible study every Wednesday. Praise God. Hallelujah. At maraming salamat po dahil talaga po dapat ako po yung last week magtuturo. At maraming salamat naging bakante po yung ating ready yung ating po mga kasamahan po dito sa The Life Giver Church. At through Pastor Noel, siya po nagturo nung last Wednesday. Kaya nabanggit niya yung bumilis yung ikot. Kasi katuturo niya lang last Wednesday bago si Pastor Alex G. At siya naman po uli nung last Wednesday. At napakaganda ng mensahe nung last Wednesday. At binibiro ko pa nga siya nung Sunday, umatin kami sa Pateros sa anniversary. Sabi ko, Pas, ikaw uli kaya sa Wednesday. Palit ka uli sa akin. Okay, so purihin po ang Panginoon dahil tayo po kasi hindi porke pastor ay hindi na rin po nagkakalaging maganda ang pakiramdam. Nagkaroon po ako ng medyo nilagnat po ako nung Wednesday. Lagnat lang. Pero sabi ko nga, dapat kung nilagnat na ako ng gusto ko nga medyo lumit na yung tiyan ko eh. Pero hindi pa rin eh. Praise God. So at tapos ay pinalakas muli ng ating pong Panginoon. Maraming salamat sa mga prayer ng mga kapwa kong manggagawa, lalo na po kay Bishop. At sa lahat po na nakakaalam na meron po akong karamdaman at bigla naman po tayong lumakas muli. At narito po muli tayo upang mag-aral ng salita po ng ating Panginoon sa lugar po ito. Muli po, magandang gabi sa ating pong lahat. At hindi ko na po pagpakahabain pa yung aking sasabihin. Baka lumagpas tayo sa oras na hanggang doon lang po tayo. Actually po yung aking pong inihanda dapat last week ay ngayon ko po itutuloy. At ang nihanda ko pong mensahe ng Panginoon ay pinamagatan ko pong purified like gold. Pag sinabing purified, parang maririnig natin yan eh. Purified water. Di ba? Tubig na siya, tap water na siya, pero nililinis pa rin. Lalo na ngayon, babalitaan natin na marami ng mga tubig na hindi masyadong maasahan, marumi, kaya kailangan ma-purified or distilled, malinis. At dito ko po inango yung ating pong pamagat sa gabi pong ito, purified like gold. At nilinis po tayo na parang katulad ng isang ginto. At ang ginto po ay isang bagay na napakahalaga. Lalo dito sa sanlibutan, sa mundo pong ito po'y pinag-aawayan yan. Marami dito pinapatay. May mga pumapatay. At kapag ito po ay ikaw ay isang goldsmith, ay medyo nasa panganib ang buhay mo dito. Merong akong nabalitaan merong nakakuha, grupo sila, may nakakuha ng gold, pero ang nangyari sila po ay nagpatayan. Dahil ganito kahalaga yung gold o ginto na sinasabi. At dito po sa Biblia, kapag may nabasa po tayong ginto, ito po'y napakalaga dahil doon pa lang sa Old Testament, ginagamit na po ito yung mga ginto sa mga temple, sa mga korona, sa mga damit, sa mga, pati sa kanilang mga gamit sa bahay, ay yari sa gold. Kaya ito pong gamit ng gold nito ay napakahalaga. At sa spiritual na kalagayan, ay nababanggit dito po sa Biblia ang patungkol sa gold. Ito po'y napapaloob siya sa ating pananampalataya. Kapag ikaw po ay
dalisay ang iyong pananampalataya para ka na ring merong ginto. Kaya kapag ka tayo po ay tadtad ng pagsubok at problema sa ating mga buhay, pero nananatili ka, para ka na rin may ginto. Kaya huwag ka malungkot pag wala kang gintong nakasabit sa katawan mo. Dahil sa kalagaang spiritual, binibigyan na tayo ng Panginoon ng ginto. Dahil sa ating pananampalataya, ianin mo nga, punong-puno ka nga ng ginto sa katawan, kung ang pananampalataya mo naman ay tanso daw. Peke, di ba parang ganyan? Walang kabuluhan. Mas mahalaga na meron tayong tunay na pananampalataya, pananalig sa Panginoon, pagkatapos kayang isupply ng Panginoon yung mga ginto sa ating mga katawan. Amen? Praise God. So yun po, ang isa po doon ay pananampalataya at ang isa rin po ay patungkol sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kapag atin po ito'y sinasaliksik, para ka na rin humuhukay ng ginto, ang sabing ganun doon. Kaya napakahirap eh. Kaya kita mo, mahirap minsan dalhin ang tao pagpatungkol sa salita ng Diyos. Mahirap paniwalain ng tao pagdating sa salita ng Diyos. No? Kaya kapag ang isang tao na nakasumpong po nito ng salita ng Diyos at nabago ang kanyang buhay, praise God, hallelujah, meron ka ng ginto. Hallelujah, ginto, hindi sa sanlibutan po ito, ginto na nandun po, hallelujah, na nanggagaling mismo sa ating pong Panginoong Diyos. Amen, hallelujah. Ang lahat ng may ginto nang galing sa Panginoon ay sumigaw ng isang malakas na amen. Praise God, palapakan po natin ating Panginoon. Woo! Kaya hindi bali na. Sabi nga, kahit wala pa muna tayong ginto sa ating katawan, ang malaga meron tayong mga spiritual na mga ginto sa ating pong mga buhay. Ang isa pa, praise God, ako, ikaw, tayong lahat ay pawang mga ginto sa harapan ng Panginoon. Mahalaga tayo sa Panginoon. Kung gaano kahalaga ang ginto, tayong lahat. O naiyak ako, hallelujah. Napakahalaga natin sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? What shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Mapasayo man ang buong kayamanan ng sanlibutan kung anong pakinabang nung, kung ligaw naman ang iyong kaluluwa. Kaya nga nang napakahalaga ang isang kaluluwa, itong katawang ito, ang kaluluwa natin, ang katawan natin, ang buhay natin, ay isang napakahalaga yan sa Panginoon. Kaya nakakalungkot kapag maraming mga tao na binabaliwala ang kanilang buhay dito sa mundong ito. Tapos, pag tinanong mo bakit, bahala na lang si Lord. Bahala na lang si Lord. Kung may impyerno, di impyerno. Kung may langit, o di langit. Bahala na siya kung saan niya ako dadalhin. Maling paniniwala ng tao. Habang nandito tayo, dapat ay binigyan na tayo ng Diyos ng pagpipili ng ating mga buhay. Mayroong na tayong napag-aralan, minsan predestined, yung isang tao kung saan na siya pupunta. May katuruan na kung saan siya pupunta, impyerno o kaya langit. Pero hindi ang gusto ng Diyos kasi lahat ng tao dapat ay maliligtas. Hindi yun pinanganak ka, gumagawa ka ng mabuti ngayon, na born again ka, wala pa rin pag-asa ikaw, kapatid, Leo, dahil ikaw ay nakadestino ka na sa impyerno. Hindi ganon. Hindi ganon. Ikaw, market, anong gawin mong kasamaan? Sige, gawin mo nang gawin. Total, langit naman ang destination mo. Hindi ganon. Hindi ganon, mga kapatid, ang tinuturo ng Biblia. Nasa sa atin. Dahil meron tayong sariling pag-iisip, sariling pagpapasya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Gusto ng Diyos, ha? Gusto ng Diyos lahat ay maliligtas. Pero may nakalagay sa Revelation, may mapupunta talaga ng impyerno. Bakit? Yun. Dahil tinanggihan yung biyaya, yung regalo ng Diyos. Tinanggihan ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Subalit, praise God, sa mga tumanggap sa salita ng Panginoon, tinanggap siya bilang tunay na Panginoon at sariling tagapagligtas. Praise the Lord. At sa grasya ng Panginoon, tumitibay ang ating pananalig, pananampalataya, at tayo po ay makakasama ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Pwede bang pumalakpak na pa ganyan? Praise God.
Tatay Lubario, birthday sa Sabado. Sabado, Friday, andito po kami. Okay. Yung text po natin, nakakalimutan ko. Umpisa na tayo. Sa Job chapter 23, verse 10. Medyo pahapyawan po natin itong buhay ni Job. Sabi po sa Job chapter 23, verse 10, sabi po doon, when he has tested me, I will come forth as gold. Ayan. But he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as gold. Kaya binanggit dito ni Job, ang pagsubok na galing sa Panginoon. Actually, ang history po nito, masagana si Job sa kanyang buhay. Kaya lang sabi ng Diablo sa Panginoon, kaya lang naman yan naglilingkod si Job eh. Kasi masagana ng buhay, tingnan natin kapag yan pinaghirap. Kaya pinahintulutan ng Panginoon. Pero nakita natin na nanatili si Job hanggang sa uli at binalik ng Panginoon doble ang mga blessings na nawala sa kanya. At ito po'y marami ang pinanindigan na lahat ng pagsubok ay may pahintulot ang Panginoon. Hanggang sa ngayon. Kasi yan ang nabasa eh. Yan ang narinig na nagpaalam ang Diablo sa Panginoon. Kaya ang Panginoon naman, sige, wag mo lang siyang patayin, sige. Kaya ang lahat ng pagsubok hanggang sa ngayon, ina-assume ng tao na ito ay may pahintulot ng Panginoon. Kaya marami ngayon ang Panginoon, bakit ba tulutan mo mangyari sa akin ito? Bakit naman? Ano ba ang mga pagkukulang ko? Kaya lahat na gagawin ng isang tao. Pero doon lang po yun. Sa ngayon, hindi na humihingi ng pahintulot ang Diablo. Hindi na. Banat na lang siya ng banat. Hindi na nagpapaalam. Ang sabi ko nga, baliktad siya sa Panginoon eh. Ang Panginoon, nangungusap pa yan sa atin eh. Ang Holy Spirit, nakikiusap pa yan. Nakikiusap, anak, ito, ganyan, ganyan. Pero ang Diablo, wala nang pakiusap. Pag may butas ng konting butas, papasukan ka niyan. Kaya hindi na siya nagpapaalam sa ngayon. Naalala niyo yung, in this world, you shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Isa lang yun, tama yun. Talagang magkakaroon tayo ng tribulation. Kasi gawa ng gawa ang kaaway kung ano-ano eh. Para lang bumagsak tayo sa ating pananampalataya, pananalig sa ating pong Panginoon. Kaya wag po nating mamaliin na hanggang sa ngayon, pinapahintulot pa ng Diyos ang mga pagsubok sa bawat isa sa atin. Wala na, hindi siya nagpapaalam. Banat na lang siya ng banat. Lalo na ngayon, malapit na dumating ang Panginoon. Ang sabi nga 24/7, gising na gising siya. Oo. Pero wag tayong matakot. Dahil sabi ng Panginoon, I have overcome the world na pagtagumpayan na ng Panginoon. Ang lahat pong ito. Amen. Kaya wag na tayong matakot. Lalo na ngayon, nasa grasya tayo. Praise God, nasa grasya tayo. Ang sarap kapag ikaw ay nasa grasya na ng Panginoon na talagang masasabi mo kahit na marami kang dinadaanan na mga pagsubok, nariyan talaga ang Panginoon. Hindi nagpapabaya sa atin. Hindi siya nag-iiwan. Amen sa atin. Praise God. At ganun po ang ating pong Panginoon. Panindigan lang natin ang kanyang mga salita. Kaya sabi dito, when He has tested me, I will come forth as gold. Yun ang sinabi niya. Kaya tayo, ngayon, pag-aralan po natin ngayon, yung tayo po ay mga very precious and lasting nature spiritual things such as faith. Tignan po natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Ito po ang isang sinasabi sa faith. Sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Tapos dadako na po tayo sa 4 lang po mamaya. That
genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, through it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Kapag genuine daw ang ating pananampalataya, praise God, ito po ay being much more precious than gold that perishes, nawawala. Though it is tested by fire. Kaya talaga ang ating pong pananampalataya, kinakailangan po ay dumaan sa pagtetest, sa apoy. Dadaan sa apoy, kaya meron pong pananampalataya na gold, parang silver, meron sa kahoy, at meron sa hay. Yung dayami, na kapag yan po ay dumaan sa apoy, doon po matetesting kung tunay. Kaya wag po tayong umayaw, wag po tayong umiwas kapag mayroong pagsubok na dumadating sa buhay po natin. Marami pong umiiwas. Buti sana kung umiiwas lang umiiwas na sa fellowship, umiiwas na sa gawain, umiiwas na sa Bible study, umiiwas na sa mga kapatiran na ay ipapalo up na naman ako nito. Kaya umiiwas. Kapag umiiwas ang isang ganito, hindi siya dumaan sa tunay na apoy. Pero kahit na anong uri na apoy ang dadaan sa ating kapag tayo po'y genuine ang ating pong pagtitiwala sa Panginoon na ito naman ay galing sa Kanya. Kumbaga sa ano po yung regalong itong faith na to, ay galing din po sa Panginoon, pakaingatan na rin po natin yan. Amen. At ang makikinabang yan, hindi naman ang Panginoon. Ang makikinabang yan ay tayong mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin po, Panginoon. Sabi ko nga po kayo doon sa scripture, so Psalms 19 verse 10. Psalms chapter 19 verse 10. More to be desired are they than gold. Yet that much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Ito po yung salita ng Panginoon. Gold at saka yung honey. Matamis siya. Masarap. Amen. Yun ang salita ng ating pong Panginoon. At doon sa His people, sa Isaiah chapter 43 verse 4, Isaiah chapter 43 verse 4, Isaiah. Okay. Okay, sige po, isulat nyo na lang po. Okay. At saka yung Zechariah chapter 13 verse 9. Zechariah chapter 13 verse 9. Patungkol po yun dun sa people of God. Na mahalaga mahalaga sa Kanya ang Kanyang mga people. Since you were precious in my sight, ang sabi ng Panginoon, you have been honored and I have loved you. Therefore, I will give men for you and people for your life. Yan po ang sabi ng Panginoon dun sa Zechariah chapter 13, verse 9. Okay, like Job, sabi rito, God wants us to be like gold. Kung paano niya sinabi kay Job, na katulad na maging siya ay katulad ng isang gold, ay ganun din po ang bawat isa sa atin. Kaya mayroon pong process of purification dito po sa gold. Hindi po siya kaagad gold, kundi may mga proseso, magdadaanan para maging siya ay dalisay na pure gold or genuine, o kaya siya po ay maging dalisay na ginto. Kaya ay meron pong gold, spelling ng gold ay G,
Ito po ngayon ang ating pag-aralan sa gabi pong ito, yung gold na ito. G-O-L-D. May kanta po dyan, you are gold, always believe in your song. Pero hindi yun. Hindi yun. Letter G ay, ang meaning po dito ay grab. Grab or G-R-U-B. Grab. Grab. Hindi grab. 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 Ang meaning po nito, isa sa meaning niya, is to dig in the ground, usually for hidden object. Meaning is to dig in the ground, usually for hidden object. Kaya maghuhukay ka sa ground, sa lupa, dahil dun sa isang hidden object na napakahalagang nakatago. No? Parang naalala ko panahon ng hapon. Kwento lang. Ang mga nanay, tatay. Kapag ka meron kang, kasi sila noon lumalayas, umaalis sa mga, halimbawa kung ikaw ay taga-Pasig, ay kapag dito yung mga hapon noon, nagyera, takbo ka na. Pumunta ka na sa kung saan-saan na parte ng maaari pupunta ka ng Antipolo. Pero meron kang mga mahalagang gamit. Ang ginagawa nila, hinuhukayan at binabaon nila. Pagkatapos na yung gera, babalikan nila. Minsan iba, wala na. Nahukay na rin ng iba. Pero may mga palatandaan sila na inaano nila yon, hinuhukay nila. At ganun din sa may mga gold dati. Kaya kapag yung mga matatanda naman, sinabi, doon sa lugar na yon, doon sa bundok na yon, mayroong mga napunta doong mga Hapon. Nandun dati yung lolo ko, lolo ng lolo ko, nandun pumunta. May mga binaon sila ron. Kaya nagpupuntahan at hinuhukay yon. Kasi hidden object. Okay, sa ating ginagawa din yun ng napakaraming mga tao. Sila po ay naghukay. Mayroon pong tinatawag methods of, may mga methods po rito. May mga ginagawa po sila. Number 1 po ay yung panning. Panning ang nakalagay po dito, removal of gold from the ground. Yun po ang panning. Pinanood ko yung mga sa ilog, ginagano nila parang sa frying pan, no? Sinasala na tinitignan nila kung anong klaseng bato. Naalala ko nga nung kabataan namin pag naligo kami sa ilog, pag nakita namin kung anong ibang klaseng bato, iuwi namin yun, pinapatignan namin, tay, okay ba to? Gold ba to? Yan, pinapatignan namin. So ganun siya, no? Panning ang tawag po ron. At meron naman pong isa yung hard rock mining. Yung hard rock mining po, yung meron siyang batong matigas, yung dudurugin mo yan sa loob nun, sa gitna nun, meron kang may makikita kang gold. Kaya hindi siya basta-basta. Kaya pag ginamitan mo lang siya ng mano-mano lang, medyo mahihirapan ka. At meron naman po yung underground mining. Yun naman pong mababalitaan natin na naghuhukay. At ayon po dito sa pag-aaral, ay ang paghuhukay po nila ay umaabot sa 3,900 meters. Taas nun, ano? Lalim. Pag sinukat mo sa feet, 12,800 feet. Yung building natin, Bishop, ilang feet ba? Ilang feet lang ba ito yung building natin? 15? 50? 50. Ito, 12,800. Kaya talagang very risky siya. Yung pag nandun ka sa ilalim, pag gumuho talaga, wala, sama ka na. Sama ka na talaga. Doon mo na makita yung gold sa langit na. Huwag kay ikaw ay born again. Oo. Dito, hinuhukay pa. Doon, hindi na eh. Diba? Lalakaran na lang. Praise God. So yun po,
dahil po sa napakahalaga. Meron po akong mga kasamaan sa trabaho dati, dalawa po sila. Pag every Saturday, umuwi sila ng maaga agad. Kasi nagpapahukay pala sila diyan sa may bandang Tanay. Kaya lang, talagang nauubos yung sweldo nila eh. Pati paglulong kasi gumagastos sila doon sa mga tao, hindi pa nila sure kung nakakuha ng gold yung mga minero nila. Kaya ubusan talaga ng sweldo. So yung dahil napakahalaga. Bakit po? Ay dahil po ay itong gold is napakahalagang bagay sa mundo pong ito. Likewise, ang sabi dito, we are valuable. Tayo rin po ay mahalaga. Praise God. Sabi mo po sa iyong katabi na kapakahalaga mo, kapatid. Hallelujah. At ang Panginoon ang gumawa na parang naghukay. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Praise God. Naalala niyo po ba yung 100 sheep na tapos yung isa ay nawawala? Hindi nagwala, hindi nawawala. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, iiwanan niya yung 99 at hahanapin niya yung isa. Ganun kahalaga ang bawat isa sa atin, ang isang tao. Kaya kapag merong isang taong nagbalik loob sa Panginoon, libu-libong mga anghel ang natutuwa, ang nagpupuri sa Panginoon. Sa isang tao lang na nagbalik loob sa ating pong Panginoon. Yun po ang sinabi niya sa Book of Matthew, chapter 18, verse 12 to 14. Matthew chapter 18 verses 12 to 14. Yan po yung pag may nawawalang isa doon sa 100 sheep, ay iniiwanan niya yung 99 at hanapin yung isa. Ganun po tayo kahalaga sa Panginoon. At tayo po'y nalintulad sa gold na nakabaon. Nakabaon po tayo sa ating dating miserableng pamumuhay. Tayo po'y nasa kadiliman. Hindi alam ang ating patutungan. Basta naniniwala sa Diyos, nagsisimba, merong pinaniniwala ang relihiyon. Pero ang totoo, tayo po'y mapapahamak para tayong isang bulag dahil ang umaakay sa atin ay bulag din. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag ang bulag, akayin niya ang kanyang kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa bangin. Ganun po ang buhay natin dati. Naniniwala lang tayong merong Diyos. Pero ang ating pong pamumuhay hindi talaga ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay mapapahamak. What do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray? Does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying? Ganun po ang Panginoon. Ganun po ang paghanap sa atin po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kapag tayo po'y nasumpungan na ng Panginoon, praise God, nakikiusap po ang salita ng Diyos, nakikiusap ang banal na Espiritu ng Diyos, huwag na tayong lumayo, mga kapatid. Huwag na tayong umalpas pa sa kamay ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Bagamat nandyan palagi ang kanyang biyaya, talagang sumusunod sa atin. Pero praise God, mas maganda yung tayo mismo ay kapit kamay, ika nga sa ating pong Panginoon. Napakasarap. Amen. Na tayo dati ay isang baby Christian, subalit ngayon tayo po habang tumatagal, hinahayaan ng Diyos na tayo po'y lumakad. Praise God, ng ating pong sarili, hindi po sa ating sarili, kundi tayo po may guidance na ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Kaya na natin, mga kapatid. Amen? Kaya na natin anumang bagyo ng buhay ang dumarating sa atin dahil tayo po'y tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman patungo po sa kanyang kaliwanagan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi pa po sa Luke chapter 19, verse 10,
ang sabi po doon, nais siyang iligtas yung mga nawawala. He wants to save those who are lost, yung mga nawawala. Gusto niya pong iligtas yan. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Pero mayroon pong sinabi si Pablo na inilagay niya pati ang kanyang sarili na isang makasalanan. Ang sabi po rito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Medyo Bible study po tayo. This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, and of whom I am chief. Gusto ng Lord daw i-save ang mga makasalanan at siya yung pinaka-chief. Alam naman natin yung buhay ni Pablo nung siya ay Saulo pa lang. Talagang sumusunod siya sa kanyang kinagisnang religion at napakarami niyang kaalaman, napakagaling niyang tao. Pumapatay pa siya ng mga Kristiyano dahil sa kanyang paniniwala, sa kanyang kinagisnan. Kaya ang sabi niya, ako ang pinaka-chief ng mga makasalanan. Walang pwedeng magmayabang, magmamalaki sa buhay ni Saulo o ni Pablo nung araw na yon. Pero sabi niya, lahat po yun ay siya po ay napatabad na save ng ating pong Panginoon. Okay. So, ang gold na ito, kapag ito po ay nakuha na sa lupa, siyempre nakuha na, wow, gold na. Pero yun po ay hindi pa rin pure gold. Hindi pa matatanggap. Hindi pa siya matatanggap. Bakit po? Kasi may dumi pa rin yun. May dumi pa rin siya. Dapat lilinisin pa muna at maraming pang dadaanan. Mamaya, liwanag natin. Parang tayo. Nung tayo po ay tinawag ng Panginoon, praise God, through Bishop, napakaganda nung lagi natin hindi nagsasawa tayo doon sa katuruan na we compose 1 Thessalonians 5:23 that a man is composed of spirit, soul, and body. Yung spirit natin, wala na pong problema doon dahil nung tinawag ng Panginoon, na born again tayo in the spirit. Naging perfect yung ating spirit. Kaya kapag ka na-experience mo ang totoong experience ng born again, nung araw na yon, masabi mo, talagang ligtas ka na. Oo, kahit na Sabado na born again ka, pagdating ng Lunes, pag tinanong ka ng kapwa mo, ligtas ka na ba? Oo, ligtas ako. Kasi alam mo na yung spirit mo ay may connection na sa Panginoon. Ang problema, nagkakasala ka pa rin. Nagkakamali ka pa rin. Bakit? Kasi yung ating soul, yun po ang hindi na born again. Yung soul na composed of five senses, seeing, hearing, smelling, tasting, tsaka yung feeling, tsaka yung will and emotion, hindi yan na born again. Kaya nagkakamali pa rin tayo. Kaya yung pa rin po yung mga dumi na dapat po matanggal sa ating pong lumang pagkatao. Dapat ma-renew pa rin yung ating kaisipan. At ang pag-renew po rito ay walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya dapat magpapatuloy. Ay, kung maaari huwag kang pumalya. Kasi pag pumalya ka, naituro pala yung patungkol sa spirit, soul, and body, hindi mo napakinggan. Kaya pagdating ng exam, parang exam sa school, nung pinag-exam yung spirit, soul, and body, hindi mo alam ano ba yun. Kasi absent ka eh. Di ba sa school ganon? Eh, sinunod mo yung sumunod ka dun sa katabi mo. Yung pala, absent din pala yun. Kaya yung sagot niya, di sagot mo rin. Di mali siya, di mali ka rin. Oh, parang ganon siya. Kaya napakalaga yung Bible study natin ganito. Talagang, kaya nga sabi ni Bishop, kung sino man ang mga nagtuturo, ang mahalaga yung mga itinuturo. Lalo na po talagang i-confirm mo na ito talaga ay galing sa Panginoon. Pag meron kang question doon sa tinuturo, eh, marami naman tayong question nandito. O kaya message na lang si Bishop. Kung medyo nag-aalinlangan tayo. Kasi nagkakamali din talaga kaming lahat ng mga nagtuturo. Eh.
Oo, talagang under pa rin tayo ng, kumbaga sa tawag nito, under pa rin tayo ah, sa pagiging dalubhasa. Ika nga. Oo. Kaya mas maganda, pero mas mahalaga doon, yung nakikinig tayo. At kapag alam natin na tama naman, sundin na natin. Kasi pag kinontra mo yon, kinontra mo rin yung salita ng Diyos. Parang ayaw mo naman magpatuwid sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya tuwing may Bible study, napakasarap makinig. At sundin yung mga nais na ipagawa sa ating po ng Panginoon. Nasa atin din po yun kasi. Ang pagsunod. Hindi naman yung makinabang mismo yung Panginoon. Hindi eh. Tayo para sa atin din. Pag sinunod natin yan, praise God, hallelujah, patuloy tayong palakasin, pagpapalain ng ating pong Panginoon. Kung kontra tayo ng kontra, wala. Ang mangyayari yan, mas lalo tayong mapapalayo sa Panginoon. Kaya yun, yun po ang buhay natin na patuloy pa rin po tayong binabago ng ating pong Panginoon through hearing and by hearing by the words of God. Siguro bigyan natin to ng supporting verse. Okay, sa Romans chapter 8 verse 4 to 6. For the sake of Bible study. Romans chapter 8 verse 4 to 6, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ayan, kapag tayo po'y nanatili doon sa mga spiritual na ating pong paglilingkuran sa Panginoon. Sulat nyo na rin po dyan, yung James chapter 1 verse 21. James chapter 1 verse 21. Yun po ang kahalagahan doon sa salita ng Diyos na ating pong palaging pinapakinggan. At saka ano na rin siguro yung 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Okay, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Kaya ang salita ng Diyos, ito pong makapagliligtas ng ating pong kaluluwa. Yung spirit natin, ligtas na. Pero itong kaluluwa natin, 5 senses and will and emotion, ito pa rin po yung parang mas lalo kang maging inline sa ating pong Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. At dadako na po tayo sa letter O. Praise God. Hallelujah. Bilis Siya, wala. 8:05 na. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Yun po yung ginawa ni Jesus Christ sa ating pong mga buhay na okay na po yung ating spirit sa spiritual na kalagayan through our Lord Jesus Christ. Pero yung James 1:21 at isa pong nabasa natin sa Romans chapter 8 verse 4 to 6, yung pong patungkol sa ating mga kaluluwa. Okay. So hope na maliwanag na po dito sa G. Dangako na po tayo. Huhukay ulit tayo. Sa letter O na po tayo. O na po tayo. Sabi po rito, oven. Oven. Pag sinabing oven, yung lutuan, pag-initan. Ito po yung tinatawag na heat experiences. Nadaan talaga tayo sa init, sa apoy.
Germania. Gold must be subjected to a heating process. Kinakailangan po para lumitaw ang pagiging gold niya, dadaan siya sa heating process. Ano pong purpose dito? Para po lumutang ang impurities. Para ito po lumutang, must heat the fire to 1,700 degrees centigrade. Ganun dapat kainit. Grabe, 1,700 degrees centigrade. Parang si Shadrach, Meshach at Abednego siguro, no? Baka ganun. So kinakailangan po ganun ang kanyang dadaanan para lumabas ang kanyang impurities. Pag natunaw po yun, lalabas yung kanyang impurities. Hindi siya, yung hindi pagiging gold. Ang sabi po sa Revelation chapter 3, verse 18, Revelation chapter 3, verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. So sabi rito, I counsel you to buy from me gold refined in the fire. Talagang dadaan sa apoy. At upang ikaw ay magiging pure gold. Sabi rito, we Christians to refine in the fire may not be enjoyable experience. Kapag parang tayo, yung nakadaan na inaapuyan, o kaya tayo po ay nasa oven, hindi po maganda. Hindi po siya magandang experience sa ating pong mga buhay. O dahil tatanggalin ang hindi magaganda, hindi maayos sa ating pong mga buhay. Parang related siya dun sa ano, no? Sa I am the vine and we are the branches. I am the vine and you are the branches. At kinakailangan po ay puputulin ng Panginoon o lilinisin ng Panginoon yung buhay ng isang Kristiyano upang siya po ay mamumunga. Ganon din po sa atin. Praise God, kinakailangan po ay dumaan tayo sa apoy upang lumitaw, upang mawala po yung mga impurities po natin. At doon po sa pangangaral ng salita ng Diyos ay maaari pong tayo po ay may pagsuway po rito. Maaari pong tayo ay hindi naman sinasadya ng isang nangangaral, pero kapag minsan po, ang salita ng Diyos kapag ito po'y nabanggit, ito po'y minsan ay tumatama sa atin. At ang akala natin na tayo po'y pinatatamaan, pero ang totoo po nito, nais ng Diyos na alisin ang mga impurities sa ating po mga buhay. No? Kaya parang ano yan eh, parang ano ba itong pressure cooker? Pressure cooker na lang. Aling mas madaling palambutin? Yung tuwalya o yung laman? Sa pressure cooker. Yung tuwalya, yung papaitan, ano? Tapos sa kare-kare naman, yung medyo laman. Alin po bang mas mahirap palambutin? Ay, andito yung mga, andito, Ate Susan, nandito. Eh, oh. Pero ayon sa nakikita ko, mas mahirap yung palambutin yung ano eh, yung tuwalya. Ano po? Mahirap ba? Mas mahirap? Talagang makunat siya. Kaya lang matagal na proseso ng pagpapainit sa pressure cooker upang siya ay lumambot. Ano po bang ibig sabihin noon? Kapag ang isang Kristiyano ay parang tuwalya, yung po matagal kang dadaan sa apoy. Kasi tigas eh. Kunat na. Oh, praise God. Kaya kinakailangan po ay madali lang tayong lumambot. Amen? Kapag narinig na natin, wag na tayong magpapatumpik-tumpik pa. Wag na tayong mag-reason out. Amen? Kung tayo po may pagsaway po sa atin. Tama ba? Saway o suway? Saway.
Pagsabay po sa atin. Sundin na natin para wag tayong tumagal sa pressure cooker. Kasi pag hindi ka sumunod, tatagal sa pressure cooker. Eh ang sabi dito, medyo lalambot ka rin, kaya lang matagal. Oo. Kaya ang sabi dito, kinakailangan po tayo ay kapag narinig na natin ang salita ng Diyos, wag harden not your heart. Ang sabi po rito sa, saan ba dito yun? Yung kapag narinig mo na yung salita ng Diyos, wag mong patigasin ang iyong puso. Tama? Hebrews ba yan? Yan. Hebrews chapter 3 verse 7 to 8. Hebrews chapter 3 from 7 to 8. Pag narinig mo na yung salita ng Diyos, harden not your heart. Huwag mong patigasin ang puso mo para dadaan ka lang sa apoy. Dadaan lang tayo sa apoy ng panandalian lang at masusumpungan na natin po ang biyaya ng ating pong Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga po yan, depende rin talaga dun sa atin sa pagtanggap ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Again po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Sa 1 Peter chapter 1 verse 6, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Sabi rito, now for a little while lang. Talang dadaan ka sa apoy, pero panandalian lang. Bakit? Kasi hindi mo pinatigas ang iyong puso doon sa salita ng Diyos natin narinig. Amen? Praise God. Kaya purihin po ang Panginoon. Dito po every Friday, kami po mga pastor, nandito po. No? Kami po ay nagba-Bible study at kami po ay tumatanggap kami ng mga, dito po ay nag-evaluate kami rito through our bishop. Ini-evaluate po yung aming pagtuturo, ang aming buhay. At may mga correction po dito sa amin na kami po ay nagtutulong-tulungan ng mga pastor sa aming po mga pagkakamali. Hindi po kami nagkakagatan po rito, kundi po kami ay nagtutulungan sa aming pong mga kanya-kanyang mga kahinaan. Nagtutulong-tulungan. At yan po ang nais ng Diyos na upang kami po, o tayo lahat po ay magiging dalisay ang ating pong mga puso sa pagtanggap ng correction ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. 8:50 na. Praise God. Hallelujah. Ituloy ko kaya ang LD sa sunod. Hindi na. Hindi ngayon nasa Bishop. Okay. Isulat nyo na lang po, no? It may come in the form of affliction or sufferings. Kapag hindi po natin tinanggap ang Word of God, magkakaroon po tayo in form of afflictions. Ito po'y kapighatian o kaya sufferings. Sa 1 Corinthians chapter 6, 2 Corinthians chapter 6 from verse 4 to 10. Yan po ang mga afflictions. Yung sufferings naman po ay, sabagay, kasama na pala dyan. Sa 2 Corinthians chapter 6 verses 4 to 10. Basahin na rin kaya natin. But in all things we commend ourselves as ministers of God in much patience, in tribulations, in needs, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in fastings. Fasting sa tamang paraan, by purity, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love. Hanggang saan ba yun? 10? By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as
chastened, and yet not killed. As sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet making many rich. Ganun tayo. Mga poor tayo, pero making many rich. As having nothing, and yet possessing all things. Yun, ang mga lingkod ng Panginoon. Talagang gagawin ang lahat para lang doon sa kapakanan ng marami. At minsan po, madalas ating tinuturo na para bang hindi umuubra doon sa atin. Pero ang mahalaga, umuubra doon sa ating mga tinuturuan. Amen. Ganun, yun ang pagkasabi po rito. Praise the Lord. At doon po sa napag-aralan natin through Pastor Noel, naalala ko tinuro niya sa Daniel, yung si Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya nung nabanggit niya yun, sabi ko, wow, katulad din dapat sa ituturo ko, talagang ituturo ko yun. Dahil si Shadrach, Meshach, at Abednego, sinunod nila yung kalooban ng Panginoon. Hindi nila sinunod yung Haring Nebuchadnezzar, pero sila po ay talagang pinagpala, pati si Haring Nebuchadnezzar ay naniniwala doon sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Amen? At doon po talagang tinapon sila. Hindi lang siguro 1,700 na degrees centigrade, kundi sila po hinagis, pero may nakita ang hari na 4 na nagsasayaw na walang amoy, kahit amoy usok, kahit na nasakta, napaso, wala. Dahil kasama nila ang Panginoon. Sa buhay natin mga kapatid, praise God, kapag dumadaan tayo dun sa apoy ng pagsubok ng ating mga buhay, panandalian lang po yan dahil kasama natin ang ating pong Panginoon. At tayo po'y patuloy na tumatatag, amen, sa ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoong Diyos. L na po tayo. Hallelujah. L po, liquefied state. Pagkatapos po na tayo po'y painitan, ito na to ay liquefied state, melted solid. At ito po'y kinakailangan yung napainitan na ito ay lalagyan na siya ng kung ano-anong mga tawag dito, yung tubig, parang tubig. Iba't ibang uri ng tubig. Nabasa ko po, napag-aralan ko po yung ibang nilagay para dito ay hindi basta-bastang tubig lang. Nitro gas, ascorbic acid, distilled water, acid solutions. Yun po ang inahalo dun sa gold para po lumitaw ang pagiging gold niya. At kapag ito po ay dapat ilagay mo na siya sa isang container na kung anong gusto mong form. Kung anong forma ang gusto mo dun sa gold, dun mo siya ilalagay para pag nahaluan na siya ng mga liquefied, sa liquefied state na, ang kung anong forma ang gusto mo, yun na po ang lalabas doon. Ayun, sa ano na yun. Kaya magiging flexible po to whatever design you want out of it. So ang water po, it means na ay ang salita ng Diyos, Ephesians 5:26. At ang naturo din po ni Pastor Alex G. nung nakaraan, amen, in the presence of the Lord, it will melt like wax. In Psalms 147 verse 18. Yan po ang Word of God. In Psalms 147 verse 18, sent words and melt them. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, tutunawin niya anuman ang mga matitigas na mga bagay sa atin. Di ba, tigas natin dati? Pero napalambot tayo ng Panginoon. Kaya walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Praise God. Hallelujah. Yan, ang dalawang yan, sobrang tigas ng ulo dati yan. Wala akong tinuturo, basta ang dalawang yan. Tayo lahat ay pinalambot ng Panginoon dahil sa kanyang mga salita at saka sa presensya ng Panginoon. Merong akong kakilala, sabi niya nung ma-born again siya, kapag siya ay nagpe-pray, pagsabi niya palang, hallelujah, hallelujah, iyak na siya agad .
Pero sabi niya, ako'y isang matigas ang puso ko dati. Namatay na lahat-lahat. Namatay ng tatay ko, nanay ko, hindi ako umiyak. Tigas ng puso ko. Pero nung ako ma-born again, hallelujah! Iyak na siya ng iyak. Kahit pinalambot ng Panginoon ng kanyang puso. Amen, hallelujah. Ang sabi sa Psalms 97 verse 5, in the presence of the Lord, melt like wax in the presence of the Lord. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Ayun ang sinasabi ni Pastor Alex nung nakaraan eh. Let the earth rejoice. Amen. In the presence of the Lord, it melt like wax. Kaya yung ang sinasabi niya, tinuro niya nakaraan, kapag tayo nagpuri, nananalangin sa Panginoon, at kapag dumating ang manifest presence ng Lord, praise God, hallelujah, tayo po'y natutunaw yung mga matitigas na mga humaharang, mahadlang doon sa ating mga pangailangan. Amen? Kaya sa ating mga nasa grasya ng Panginoon, mali ang sinasabi nila na hindi na tayo nananalangin. Nananalangin pa rin tayo. Mas effective nga eh. Dahil tayo po, we have now the access. Hallelujah, sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon, tayo po ay makakapasok na we can come boldly unto the throne of grace of God. Hallelujah. Kaya hindi na tayo nagmamakaawa. Amen. Dahil tayo po ay meron na tayong access doon na sa ginawa ng Panginoon sa ating po mga buhay. Amen? May gustong pumalakpak, pwede bang sabayan natin? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So God wants us to be yield and to be molded to His likeness. Gusto ng Diyos na tayo po'y mag-yield. Pag sinabi pong yield, ihandog natin, idikit natin ang ating buhay para sa Panginoon upang kung ano yung gusto niya mangyari sa atin, ayun ang mangyari. Kapag ikaw ay gusto mo maglingkod sa Panginoon at kung gusto mo maunawaan ang pagkatawag niya sa iyo, lagi ka mag-involve sa gawain ng Panginoon. Kasi pag habang nag-i-involve ka doon sa gawain ng Panginoon, doon mo makikita ang pagkatawag sa iyo. Pero kung hindi ka nakaka-involve doon, Lord, anong gusto mong gawin sa akin? Hindi ka naman mi-involve eh. Paano maituturo sa iyo ang Panginoon yung pagkatawag sa iyo? Kailangan talagang mag-i-involve ka doon sa gawain ng Panginoon. Kung naalala niyo yung laging sinasabi ni Pastor Rasitas, taga-ayos lang naman sila ng silya. Lalo si Bishop, taga-deliver lang ng mga silya ito dati. Pag nawala yung magpapakanta, siya magpapakanta. Pag late pa yung mag-preacher, siya na mag-preach. O di ngayon, yun na, yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Totoo po yun. Hindi po ito, dapat talaga mag-involve tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag natin munang hanapin agad yung manager, parang mayroon minsan tayong isang tao. Ang taas ng grades niya. Pag-apply niya, gusto niya manager siya agad. Hindi pwede. Kumbaga sa dadaan ka muna sa para makikita, alam niyo kung bakit? Kapag dumaan ka muna doon sa lahat, alam mo nang gagawin mo pag naging manager ka. Ganun po yun. Kaya sa buhay natin, yung sinasabi dito po sa panamunuan natin, maghintay tayo. Maghintay tayo kung pag tinapik na po tayo, ibig sabihin, ready ka na. Oo. Kaya kapag hindi ka pa tinatapik, ibig sabihin, alam ng Panginoon. Ako nga, kung natapik na pala ako noon, hindi pa ako ready, Bishop eh. Maaring magiging alanganin pa, hilaw eh. Alanganin ha. Alanganin ang paglilingkod. Praise God. Sige na, baka kung saan pa tayo pupunta para matapos na to. Praise God. Ang napakalaga pong mag-yield tayo upang po sa Panginoon, upang ang kanyang kalooban po ang masunod. Okay, sulat na lang po natin Romans chapter 6 from verse 16 hanggang 19. Romans chapter 6 from verse 16 to 19. Baka nandiyan pa rin eh. Andiyan pa rin talaga. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey? You are that one slaves whom you obey,
whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Hanggang ano ba tayo? And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. 19, ang last. Okay. I speak in human terms because of the weakness of your flesh, but just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slave of righteousness for holiness. Amen. So kapag saan mo binaling yung sarili mo, yun ang magiging boss mo. Kapag binaling mo yung sarili sa righteousness, yun na. Doon tayo sa God of holiness, ang ating pong Panginoon. Yun, kaya yung pong napakahalaga na tayo po ay mag-yield sa ating pong Panginoon. At ang panghuli, D. Letter D means draws free. Draws, D-R-O-S-S, free. Ang ibig sabihin po nito, free from waste. Free from waste. Wala ka ng dungis. Wala ka ng dumi. Okay. Ang goldsmith o yung gumagawa ng mga ginto, ilalagay niya ito sa horno, yung gold, dross, D-R-O-S-S, means free from waste. Pag nilagay na ito sa horno, titignan niya ngayon ang kanyang sarili. Parang ito yung gold. Pag nilagay niya ganon, titignan niya kung nagiging salamin na sa kanya. Pag nakita niya na ang kanyang sarili, yan ang magiging pure gold. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo po, kapag tayo po'y dumaan na sa init, sa liquidation, at saka dito na po sa dross free, ibig sabihin nito po ay nakikita na natin ang ating mga sarili. Ang pagiging tunay na Kristiyano dahil ang Panginoon ang siyang kumilos sa atin, kung ano si Lord, kung ano si Jesus, so are we. Ganon din tayo. Kapag ang Panginoon po ay nasa atin na by grace, by His grace, praise God, dapat po ito'y magre-reflect sa ating mga buhay, ang pagiging Kristiyano. Makikita po sa atin ang buhay ng ating pong Panginoon. Yes, totoo po yun na hindi pa rin tayo perfect dahil alam na natin yung soul eh. Pero tayo po'y meron na pong nakikita na nagre-reflect na sa atin ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya kapag ang Panginoon ay sumasa atin na, ang sabi nga, I will never leave you nor forsake you. At alam na natin is God is for us. God is with us. And God is in us na mismo. Alam na natin yon. Praise God. Kapag nasa atin ang Panginoon, ibig sabihin po, nagre-reflect na ang Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ay na-purified as gold na tayo. Amen. Hallelujah. Praise God. So yun po ang bawat isa sa atin. So ngayon po, doon sa, dami pa sana ito, pero i-cut ko na lang po ito. Sa buhay po ni Job, sa James chapter 5 verse 11. Dalawang ano na lang po ang ating babasahin. Sa James chapter 5 verse 11, sa pagtitiis ni Job. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Sa buhay ni Job.
na dumaan, nasabi niya doon, yung mga testing na nanggaling, na kanyang nakamtan ay para siya ay magiging isang katulad ng gold. At nung kanyang madanasan, yung processing, katulad ng pag-aralan natin, praise God, pinagpala siya ng Panginoon. Naranasan niya ang kahabagan at ang habag ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Sa buhay po natin, mga kapatid, praise God, para malaman na tayo po'y gold, dumadaan tayo sa test upang meron tayong testimonies. Amen? Dumadaan tayo sa battle, labanan, upang tayo po'y magtagumpay. Amen. Hallelujah. Kaya sabi doon sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ which strengthen us. Praise God. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you in times of your weaknesses. Kapag tayo po ay may kahinaan, dumating ating kahinaan, ang grasya ng Panginoon ay sapat sa bawat isa sa atin. Amen. Sa 1 Peter chapter 5 verse 6, dito na po tayo magtatapos. 1 Peter chapter 5 verse 6. Pwede ba basahin na lang natin hanggang 12 para sigurado. Tapos tayo po'y manalangin na. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Anong susi? Humble lang. Magpakumbaba. Kapag tayo nagmamayabang, magmamayabang natin ang Panginoon. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Bigay lang lahat sa Panginoon. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi na siya nagpapaalam sa Panginoon. Naghahanap na lang siya, seeking whom he may devour. Hindi na siya nagpapaalam sa Panginoon. Dati ginamit niya pa ang Panginoon sa buhay ni Job. Gusto niya pa idamay. Panginoon, talagang mautak siya Oo. Resist him. Steadfast in the faith. Yun lang, pag niresist mo siya, steadfast in the faith. Huwag kang mag-wavering. Knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Lahat yan, tayo. Brothers, nakakaranas tayo. But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, yan, ano yun sinasabi ko kanina, a while lang, pagka malambot ka, perfect, establish, strengthen, and settle you. Hanggang doon na ba? 11 and 12. To Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Sa 12. Ang ganda rin to sa 12. Kahit hindi na kay, para na kay Silvanus. By Silvanus, our faithful brother, as I consider him, I have written to you briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God in which you stand. Hallelujah. Ito yung true grace. Amen. Na ating tinatayuan. Hallelujah. Kaya tayo po ay, praise God, na magiging tunay na ginto. Amen. Ang ating po sa ating pananampalataya sa salita ng Diyos at maging sa tingin po ng ating Panginoon. Pero ito po yun, tandaan natin. May ginawa ang Panginoon. Dahil tayo po ay precious sa Kanyang paningin, mas precious yung Kanyang pinantubos sa atin. At ang sabi niya po doon sa sa 1 Peter chapter 4 verse 12. 1 Peter chapter 4 verse 12 hanggang 19, na ang kanyang pinantubos po ay hindi gold and silver. Mas mahalaga pa sa gold and silver. At ang kanyang pinantubos sa atin, ang kanyang precious blood. Amen. Hallelujah. Kung tayo po ay mahalaga sa Panginoon na parang gold, mas hinigitan pa ng Panginoon
ang kanyang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tinubos niya tayo, hindi sa gold. Hindi pinantubos siya, kundi ang kanyang banal na dugo. The precious blood of our Lord Jesus Christ.